Good day guys, so another issue, no? Hindi na sana tayo gagawa ng video kaso medyo itong issue na to marami na nagtatanong bakit nga daw ba maugong yung kanilang makina lalo pag nakarekta sa expressway. Ang tunog yung parang hindi pa kumakambyo, no? Or kulang pa sa kambyo. Nakaugong na yung makina. Ngayon sa ibang video ko na-mention ko na yan, no? Kung ano yung naging issue niyan. So ngayon nagawa na natin siyang sariling video. And then natalakayin natin kung ano talaga yung dahilan. Okay, so meron tayo dito Nissan Urban from General Trias, Cavite. Okay, so pakita ko sa inyo ano yung sinasabi niyang umuugong. Dahil ito, kabibili lang niya. Hindi nagtataka siya bakit daw kanina nasa expressway siya. Malakas yung ingay ng makina. Pakita ko sa inyo. Okay, so yan. So check natin. Tanggal na ni Boy yung cover ng engine, ano? So start natin. Ayan. Okay, ito yung ugong na sinasabi niya. Okay, kung makita nyo konting rev lang, umuungol na yung makina. Maingay, no? Okay guys, so ano nga maingay? Narinig nyo, napakaingay yung makina. So kahit pag arangkado mo pa lang yan, maririnig mo na. And then lalo pa kung nasa expressway ka na, no? Yung naka sa mga 80 ka na, 70, lalo pag nag 100 ka pa. Okay? Ang reason niya kaya maungol yan, ito, pakita ko. Ayan. So ito yung reason yan. Napakatigas ng kanyang clutch pan. No? Ayan. Tigas. So ang nangyayari dyan, sobra ang silicone oil. No? Ang nilagay nila dyan sa may clutch pan, sobra. Dinagdagan yan para tumigas, para daw hindi mag-init yung makina. Okay. So problema ngayon, ang side effect niyan, maingay, no? Maingay yung makina dahil lagi nakasama to yung clutch pan. Okay, so ngayon ang gusto na mayari, mawala yung ungol na yun. Dahil nakita ko na rin walang movement ang kanyang tubig, so possible palitan natin yung water pump. Masasama na ngayon yung problema na yan. So tatanggalin natin yung water pump, tignan natin kung ano yung itsura. Okay guys, so tatanggalin na namin yung water pump, pero meron pa ako na isang issue. Dagdag na natin dito sa video na to. Issue to ng alternator, no? Etong issue na to, hindi ko alam kung anong tawag dito Ito kasi yung conversion na tinanggal yung original, pinalitan ng iba. Ang problema, wala sa ayos. Okay? So baka hindi nyo pa rin napapanood to sa ibang video kasi meron, alam ko na insert ko na to. Ito yung problema, pakita ko sa inyo. Okay, so yan. So upon checking, may problema ulit, no? Kung makikita nyo yung kanyang alternator, may dalawang bolt, may bakal dito, may nut. So lahat yan hindi original. Ang problema, yung kanyang charging wire, ayun, nandun na, nasa likod, no? So pag ganyan, mag-iingat kapag tulak yan, dahil pag dumikit yan, putok yung main fuse. And then hindi pa yan ang issue. Okay, yung alignment ng belt, ang layo na naman. Ayan, so isang 1 inch yung difference ng alignment. So dapat yung belt na dito nakatapat. Ayan, kung actual yung makikita yan, yung main pulley at saka yung pulley doon sa may water pump, 1 inch yung difference nila. So ito nakatapat to dito sa belt ng power steering, no? So ito ang issue niyan. Nagpalit sila ng alternator na hindi naman para dapat dyan, no? So conversion yung alternator. So hindi natin alam kung ano magagawa natin dyan. Ang problema guys ay
tagilid, ano? So naglalaban yung belt. Ang wear and tear kasi ng belt, yung side ng belt, no? Yung gilid. Ayan. So ito yung belt. Kaya yan nag-wear dahil kinakain ng gilid. Luminipis na yung gilid. Kaya kung nakita nyo yung pagkakabit ng alternator, so center, dapat pantay sila. Ang nangyayari, naka-advance. So ang nangyayari sa belt, nakatagilid na ganyan. So mas mabilis siyang kainin yung gilid. So, ang tendency niyan, lagi ka nag-adjust ng belt, lagi ka nagpapalit ng belt. Okay, so tanggalin naman natin yung water pump. Tignan natin kung ano yung tsura. Okay guys, so ito, makikita nyo na yung alignment ng belt. Dito sa side dito, no? Ayan. Kayo na umusga, no? So ito yung alignment ng belt dito sa steering pump. Ayan. Okay. Ayan, kung makita nyo, ayun yung alternator naka-forward. Ayan. Halos tumapat siya dito sa power steering. Naka-forward. So naka-abante yung alternator. Ipinilit ikinabit yung alternator kahit tagilid, no? So, yung nagkakabit niya, wag ka magagalit sa akin. Pero talagang yung ginawa mo, mali. Ha? Okay guys, so natanggalan namin yung water pump. Ayan, ako, may kalawang. Tubig ang gamit. Gagalit na naman si master. Okay. Natanggalan namin yung water pump. Sabi ko nga sa inyo, ang problema niya, tumataas yung temperature. And then pag tumakbo na siya, bumababa raw. Okay, so nabili niya yung sasakyan noong January. So ganyan na yung issue niya. Ito yung problema. So ito yung kanyang water pump. Ayan. So wala na, palitin na. So eksakto naman na nireklamo niya yung maugong. So dito naman yun sa clutch pan, no? So nagdagdag ng silicone yun dati. Pinatigas nila para kapit na kapit. Ayan, napakatigas. Okay. So mapapansin nyo dito, itong van na to, ayan, bagong kabit yung radiator, nagpalit na rin ng radiator. So ibig sabihin yan, nagkakaroon na sila ng problema sa pag-init o sa temperature. May paggalaw ng temperature nito, kaya nagpalit sila ng radiator. Kaya bagong radiator yan. Pero ang talagang issue niya, matagal na, nasa water pump ang issue. Dahil wala nang bumabomba ng tubig. Okay, so mangyayari ngayon, papalitan namin itong water pump. So dalawa ang masusolusyonan na problema niya, yung pagtaas ng temperature at saka yung maugong na clutch pan. Okay, then papalit tayo ng drive belt. Okay guys, so isa pang issue niyan, pag ganyan matigas yung clutch pan or overcharge sa silicone oil, ito, no? So yung mga fan nyo, engine fan, pwersado rin yan dahil lagi siya nakasama. Lagi nakasama sa circulator o sa ikot ng makina. Okay? Makikita nyo to yung kanyang clutch pan. Hindi man biyak, pero makikita nyo sa kanyang pagkakakapit dito sa baybakal, pwersado namumuti. No? So meron na rin siyang biyak na isa. So isa yan, no? Isa pa rin yung consequence o disadvantage pagka ganyang matigas yung clutch pan, no? Yung overcharge ng silicone oil. Ang paglalagay kasi ng silicone oil, para sa akin, no? Wala na akong magagawa kung ganun trip yung mga ibang gumagawa. Sa akin kasi, kung ano yung nilagay ng manufacturer dyan, yun na yun, no? Ngayon, pag nagbawas yan, may dahilan. Nagbawas yan, either may leak. Ngayon, pag may leak, kailangan mo na palitan yung clutch pan. So sa urban, sabi ko nga, ang clutch pan niya kasama sa water pump, no? Itong clutch pan niya, talagang nakakabit sa shafting hanggang dito. Uy! Yan, hanggang dito. No? So diretso yan. So trinay ko na rin dati yung baklasin yan, pero talagang nakapress. No? Kaya mangyayari talaga yan na buo, no?
clutch pan, and then kasama na yung pinaka pump. Okay guys, so ito na yung ating water pump. Yan. Okay. So ito yung pinaka impeller nya. So marami tayo ngayong issue dito sa water pump na to. Dali yung original kasi ngayon pag pudpud, either distilled water or coolant, yan. Okay. So yung mga nagkukulant okay lang, nasa inyo yan. Pero kami, dahil mahirap lang kami, tubig lang. Ngayon yung mga customer ko, iba dyan mahirap, iba mayaman. So nakakabili ng coolant. Iba naman di makabili ng coolant, nagtutubig lang kami. Okay, so kakabit na namin ngayon to. And then tignan natin kung nawala yung sobrang ingay ng clutch. Yan. So ito may dami na. No? May nagtatanong din sa akin kung pagbago daw, ilan daw yung dinadagdag ko. No? Dito dahil sa clutch pan na to. Ilang silicone daw ang kailangan idagdag. Ito, siguro naman yung manufacturer nito, bago nila buuin ito, napag-aralan nila kung ilang kailangan nilang silicone oil yan. So hindi ko na hihigitan yung kanilang pag-aaral, no? Kung yung iba hinihigitan pa o mas matalino pa, dagdagan nyo ng silicone oil, no? Pero kung ako yung tinatanong nila, wala na akong dinadagdag yan. Okay? So huwag kayong magagalit sa akin, ha? Hindi ako naninira. Okay? Sinasabi ko lang yung tama para sa akin. Okay? Kapitan natin to. And then may kasunod pa tayong transmission. Almusal namin transmission, and then ito, and then transmission ulit. Okay? Okay guys, ayan, nakabit na natin yung water pump. So tinanggal na rin natin yung alternator dahil palitan natin ng surplus na original. Dahil nga gusto ng may-ari mabalik sa dati, no? So ito yung alternator. Ayan. So ito yung tinanggal natin. Ito yung surplus. Kung makikita nyo, ayan. So yan yung mounting nya sa baba. Pinagpantay ko. Tignan nyo yung difference ng actual. Ayan. Ayan, dito tayo sa malayo. Ayan. Makita nyo naman, ha? Mas pasok to kaysa dun, nakalabas. Okay. So yan yung difference nila. And then yung sa charging nya o yung live wire dito, so halos tumama na dun kanina sa block, and then ito nandito sa pet. Okay, so kakabit natin itong surplus, and then kukompletohin na natin kung ano yung mga dapat kabit doon. Drive belt na bago, and then check natin kung mawawala yung umuugong doon sa kanyang makina bago siya pumunta. Okay guys, so ito na. Napalitan na natin ng alternator. So naibalik natin sa stock. Yan. Ano dito boss? So ayun, lalagyan na lang natin ng tubig. Yan. So wala tayong kadala-dala, tubig pa rin. Okay guys, so yan, running na yung engine natin. So kanina walang galaw yung tubig. Yan. Yan. Ngayon kung mapapansin nyo, mas nauna yung galit ng makina kaysa doon sa ipan. Ha? Medyo muna yung galit ng makina bago yung fan. Kanina pag rev mo, galit agad yung fan. No? May tubig natin. Okay. Okay guys, sana napansin nyo yung pagbabago. So sa actual kasi iba yan sa video. So kitang kita namin dito. Dito yung may-ari. Malaki na pinagbago ng ng makina. Then ma-obserbahan yan pag uwi niya ng Cavite. Dahil ito palang mayari, yung dating urban niya, dumanas na to ng cooling system restoration. So doon niya nakita yung pagkakaiba ng trabaho sa trabaho natin ngayon, no? Ngayon doon sa alternator, na balik na natin sa stock. Align na yung belt niya, so possible hindi na siya malakas sa belt dahil nga nabalik natin sa stock, no? Kasi sa stock nandun yung quality.